pinaghahandaan naman po natin ito. Ang tanong lang is, handa ba ang taong bayan na depensahan yung ating demokrasya, no? So ngayon kasi kinakailangan tayo magtipon-tipon. At ako'y, sige, dyan na tayo sa EDSA magtipon-tipon. Naku, Nananawagan na ako sa ating mga taong bayan. lulutang si Roque. Ang ating Presidente Rodrigo Roa Duterte, tayo po'y magtipon-tipon na. Siguro dito na tayo sa EDSA magtipon-tipon at iparating natin na tutol tayo sa illegal na ginawa nila na nag-aresto para sa isang dayuhang hukuman na wala ng jurisdiction sa ating bayan. Prof. Ana? General Torre, abangan mo si Roque. Tanong ko, spokes, is talaga bang ICC ito? Kasi Confirm na po si General Torre. Ayaw pa maniwala. Ito'y sa pamamagitan ng isang red notice, no? So hindi daw Okay. ito lokal, talagang sa pamamagitan nito ng red notice ng Interpol na ito naman sa ating Facebook, in-explain natin na hindi po yan international warrant for arrest. Talagang desisyon ng hukuman ng mga bansa na makipagtulungan sa Interpol. Pero itong pagtutulungan na ginawa ng PNP, obviously, no, dahil nakipagtulungan ng PNP ay illegal dahil hindi na po tayo miyembro ng ICC at dahil po dito ay wala na pong dahilan para makipagtulungan. At ang ginawa nga po nila unlawful detention na po ang ginawa nila. Really? Dahil ang pag-aresto sa pamamagitan ng warrant of arrest sa isang nagaling sa isang foreign dayuhang hukuman ay labag sa ating saligang batas. oo, at saka mayroon lang akong sasabihin ha. Si nanay parang iiyak na. Anong klaseng gobyerno yan ni Bongbong Marcos? Wala siyang isang salita. How many times he said na hindi mangyayari ito? Pero at the end of the day nangyari. So anong klaseng gobyerno ang hindi kayang pangatawanan ang kanyang salita? Kasi ito, very blatant to eh. Nagsinungaling siya sa taong bayan. Kasi di ba, ang dami niyang pronouncement, no, we're not part of the ICC, we will not cooperate and blah, blah, blah. But Umiiyak si what is nanay. happening now is exactly the opposite of what Bongbong Marcos have said many times over. This is crazy. Tama po yan, no? Oo, wag natin kalimutan na nung siya'y tinatanong, ang sinasabi niya, ang pagtutulungan sa ICC ay isang URAC sa ating soberenya, pero ngayon nga po nakikita natin nakipagtutulungan ang ating mga Mga DDS, ano na? Akala ko walang ICC. Asa na yung ICC? Ngayon, masama gising nyo. Tama ka dyan. Spokes. Ang tanong ko nga, ano ang kondisyon ng ating mahal na Pangulong Duterte? Asan siya? At dapat magkaroon man lang ng ang tanong ko, sino ang kasama niya? Bakit kinansila ang mga passes ng mga taong supposed to be pick up sa kanya? And I'm wondering kung ang kanyang tawag nito, ang kanyang security ay wala, ay kinancel din yung passes nila. At sino ang kasama niya habang inaaresto siya at nasa kamay siya ng mga pulis? Mag-isa lang ba siya? Ano ba ang kanyang sitwasyon? Kasi one thing that we have to remember, folks, hindi na bata ang ating former president. Medyo may edad na rin siya. Bakit ganun na? Natin Awa na. at malaman ng buong mamamayang Pilipino kung ano ba ang kalagayan ng ating mahal na Pangulong Duterte. Well, hindi lang yun, no? Bilang isang dalubhasa sa political science, siguro, Prof. Ana, explain mo, bakit ang pag-aresto sang-ayon sa isang mandamus, sa warrant of arrest sa isang hukuman, dayuhang hukuman, ay labag sa soberenya ng isang bansa. Ano ba itong tinatawag nating soberenya at bakit dapat tayong magalit? No? Hindi lang kung ikaw ay isang DDS, kung dahil ikaw ay isang Pilipino, kung ang kapulisan ay magsisilbi ng isang warrant of arrest na in-issue ng isang hukuman na dayuhan. Bakit kami magagalit? Magkakaroon ng hustisya yung mga taong, yung mga kapwa natin Pilipino. Ang aking tinutukoy po is ang soberenya kasi yan po ay yung kabuuan ng lahat ng mga kapangyarihan ng isang estado, no? At kasama sa kapangyarihan na yan ay yung siyempre yung tinatawag nating karapatan na litisin ang lahat ng mga krimen na nangyayari sa kanyang teritoryo, no? Parang mangiyak-ngiyak sila. Dapat ay sorry, nawala ako. Oo. Nawala. Paki-explain lang, Prof. Ana, bilang isang dalubhasa, political scientist, kung ano yung soberenya at kung bakit nalalabag ang soberenya kung ngayong ang pulis natin ay nakipagtulungan sa isang hukuman na dayuhan sa pag-aresto ng isang Pilipino na dating presidente pa.
Ipagpapatuloy ko Interpol sinasabi nga ko, eh. folks, ha? Una, hindi na tayo part ng ICC. Pangalawa, we are a sovereign state. Pangatlo, we are not a failed state. Hindi tayo kinoconsider a failed state. Ibig sabihin, ang mga korte natin ay gumagana. Sabi nyo kay Kibuloy, wala nang hustisya. Talk about sovereignty, tayo po ay independent state. Hindi tayo dapat dinidiktahan at hindi dapat nakikialam sa atin at sa ating mga legal processing ang ICC, especially now na hindi na tayo part nun. Sovereignty, ibig sabihin, we are independent and we have to define the course of action as a country and a state. Dapat malinaw yon. Pero nakipag-cooperate ang Marcos government sa pag-aresto sa ating mahal na Pangulong Duterte. Anong ibig sabihin nito? Kino-compromise ng Marcos government ang ating soberenya. Ibig sabihin, may interference na nangyayari sa atin at the same time, ito ay nagsasabi din na hindi tayo independent state. So malaking usapin ito para sa mga Pilipino because ibig sabihin, i-compromise po ang ating soberenya. And supposedly, we're a democratic country. In the very first place, may due process dapat na nangyari. Walang information. Haba-haba na eh. Coming from different parts of government and agency na walang ICC, blah, blah, blah. But at the end of the day, inaresto nila ngayong umaga ang Presidenteng Duterte Confirm. ng ganun-ganun lang. Hindi, Well, ito inuulit yung po natin sa mga ganun-ganun lang. kakatune in lang sa atin. Oy. Inaresto na po ang ating Presidente Rodrigo Roa Duterte ng kapulisan. Ito daw po ay sa bisa ng isang red notice alert na inisyu ng Interpol na hiningi naman ng International Criminal Court para sa krimen na crimes against humanity na nakabinbin ngayon sa International Criminal Court. Ang pinag-uusapan po natin yung konsepto ng soberenya kung bakit wala na pong jurisdiksyon ng isang dayuhang hukuman dahil ang malayang bansa po ang tanging bansa na dapat naglilitis ng lahat ng mga krimen na nangyari sa kanyang teritoryo, maliban na lang kung meron tayong pagpayag. At yung pagpayag na nga po yan ay natapos na nung tayo po ay bumitaw na sa International Criminal Court. Napakatagal lang pong nakalipas. No? Meron pong probisyon sa Rome Statute ng International Criminal Court na po pwede at dapat makipagtulungan pa sa loob ng 1 taon lamang kung masimula ng preliminary investigation sa loob ng 1 taon matapos tayo bumitiw sa sa Rome Statute. Pero hindi po nangyari yan. Nag-antay ng 2 taon ang mga prosecutor na ICC bago nila sinimulan ng proseso yan. Kaya nga Saklap. naging huli na sa lahat. No? At ngayon, itong warrant of arrest na sinisilbi ay obviously walang visa dahil ito po Wow. ay null and void ab initio na tinatawag. Okay? Miss- So mga kaibigan, inaresto na po ang ating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Hindi po na po natin alam kung saan dinala. Ikaw Ang ating susunod. po, kinakailangan maghanda na po kayo, kinakailangan maparinig na natin ang ating boses. Hindi na tayo papayag na tayo po ay lalampasuhin na gayang ganito at kinakailangan po manindigan na tayo sa ating mga karapatan bilang Pilipino na tanging Pilipino lang ang dapat na magkaroon ng jurisdiction para litisin ang mga krimen na nangyari dito sa ating bayan. Matagal na itong usap-usapan, nadulas na siguro nga yung PCO na sinabi nila, na narinig nila na meron na raw warrant of arrest. Pero sa official webpage po ng ICC, wala pa rin po at doon po sa database ng International Police, Interpol, ay wala rin po tayong nakitang warrant of arrest. So ako po ay nagtataka pa rin hanggang ipakita nila talaga yung warrant of arrest kung meron na. Ang sinabi lang po na kumpirmasyon ni General Torre ay meron daw pong red notice alert na sa ngayon po ay wala naman po sa database ng Interpol. No? So titignan po natin kung ano pa ang mga pangyayari. Meanwhile, may importante lang na tawag, Prof. Ana, Ayan. i-turn over nyo muna sa inyo ang Ayan. floor. Dahil meron po akong importanteng tawag galing mismo sa Daheg. No? Sa Daheg daw, sa Prof. Daheg. Ana, Prof. Ana, nandiyan ka ba? Meron po tayo dito ngayong report na galing sa Hague. Sige po, dyan lang po kayo. Tatanungin ko po kung anong report dito. Ha? Ayan. Latest, Tatanungin ko po si kung anong Roque. report dito sa The Hague. Ito po ang ating informante galing sa Hague at ngayon po ay tumatawag tayo sa kanya. Ha? Ayan. Sabi nila, wala sandali kasi, lang walang paskil sa Okay. Interpol. So yun nga po, inaresto ang ating dating presidente
Sa eroplano pa lang daw po at ito po ay Okay. matapos ang kanyang hello. Hello, Yes. Roque. Hello, ako na po ba susunod? Hello, ako na po ba susunod? Sunod na din po ba si Inday Sara Duterte? Si Bongo po, nandyan na sa airport.